Ang hampas ng malakas na ulan sa kanyang mukha ay kasing sakit ng mga salitang ibinabato sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Arya, hindi lang dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa matinding kirot na gumuguhit mula sa kanyang sinapupunan. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang isilang niya ang kanyang munting anghel. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang sanggol na nababalot lamang sa isang manipis na kumot. Ang iyak nito ay tila sinasabayan ang bagsak ng ulan at ang dagundong ng kulog sa madilim na kalangitan. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Isa kang kahihiyan sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Mirela Vergara, ang kanyang biyenan, ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Nakatayo ito sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanilang mansyon, tuyo at komportable habang siya ay nasa labas, basang-basa at kahabag-habag. Pakiusap, ma'am. Kahit para lang po sa bata. Pagmamakaawa ni Arya, ang mga luha ay humahalo na sa tubig ulan. Kailangan niya ng masisilungan. Hindi namin responsibilidad ang batang iyan, sigaw ni Doña Mirella. Sino ang nakakatiyak kung kadugo ba talaga namin yan? Isang pulubi na nga, malandi pa. Hinanap ng mga mata ni Arya ang kanyang asawa, si Lorenzo, si Enzo. Nakatayo lang ito sa likod ng kanyang ina, nakayuko, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. Ang lalaking nangakong halin at poprotektahan siya ay isa na lang anino, walang sariling boses, walang sariling paninindigan. Enzo! Bulong niya, puno ng pakiusap ang kanyang tinig. Ngunit umiling lang si Enzo, isang halos hindi mahahalata na pag-iling, bago tuluyang tumalikod. Iyon na ang sagot. Ang huling pako sa kanyang ataul. Isang malakas na kalabog ang narinig niya nang isara ng hardinero ang malaking bakal na gate sa harap niya. Sarado na. Wala nang babalikan. Habang yakap ang umiiyak na si Ilaw, napaluhod si Arya sa basang semento. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil, lahat ng yon ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa mansyon ng mga Vergara, sa mga ilaw na tila nangungutya sa kanyang kalagayan. At doon, sa gitna ng unos at kawalan ng pag-asa, isang pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili. Isang sumpa. Darating ang araw, babalik ako. At sa pagbabalik ko, luluhod kayong lahat sa harap ko. 5 taon. Ang hangin sa loob ng boardroom ay malamig at hindi gumagalaw, tulad ng babaeng nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Nakasuot ng isang itim na power suit na tila hinulma para sa kanyang perpektong tindig, si A.L. Samaniego ay may aura ng kapangyarihan na nagpapatahimik sa sinumang nasa silid. Malamig ang kanyang mga mata habang tinitingnan isa-isa ang mga miyembro ng board ng Luminatech. Walang emosyon, tanging kalkulasyon. As you can see from the projections, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpapatigil sa paghinga ng lahat. Acquiring Valeriano Logistics is the most logical step for our expansion. Their network will give us unprecedented control over the supply chain. Isang matandang board member ang naglakas loob na magtanong, Ma'am A.L., with all due respect, Valeriano is the primary logistics partner of the Vergara Group. This move will be seen as a direct declaration of war. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, Vergara, isang halos hindi mahahalata na kislap ang dumaan sa mga mata ni A.L. Ngunit nawala rin ito agad, napalitan ng dati nitong lamig. It is not war, sir, tugon niya. It is progress. Luminatech is the future. Those who cannot keep up will be left behind. It is not my problem if the Vergara Group built their empire on old, fragile foundations. Tumingin siya sa kanyang executive assistant. Prepare the offer. I want Valeriano Logistics under our name by the end of the month. Yes, ma'am. Tumayo siya. Hudyat na tapos na ang pagpupulong. Agad na nagsitayuan din ang lahat, puno ng paggalang at kaunting takot. Habang naglalakad siya palabas,
Walang sino man ang nangahas na humarang sa kanyang daraanan. Sa kanyang penthouse office, kung saan tanaw ang buong skyline ng Manila, hinubad ni AL ang kanyang blazer. Ang syudad na dating nagtaboy sa kanya ay nasa ilalim na ngayon ng kanyang mga paa. Ngunit hindi ang tanawin ang tinititigan niya. Mula sa isang drawer, kinuha niya ang isang maliit na picture frame. Isang larawan ng isang batang lalaki na may pinakamatamis na ngiti. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Si ilaw. Ang kanyang ilaw. Hinaplos niya ang salamin ng litrato. Ang lahat ng kanyang ginagawa, ang bawat desisyon, ang bawat sakripisyo ay para sa batang ito. Ang galit na itinanim sa puso niya 5 taon na ang nakalipas ay ang naging gatong para marating niya kung nasaan siya ngayon. Hindi na siya si Arya Laksamana, ang probinsyanang walang laban. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lang sa gitna ng ulan. Ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig. At pagkatapos ng 5 taon ng paghahanda, handa na siyang ihain ang bangkete. Para kay Doña Mirela. At para kay Enzo. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang lamesa. Pinindot niya ito. Yes? Ma'am? Sabi ng kanyang assistant sa kabilang linya. Mr. Lorenzo Vergara is requesting an urgent meeting. It seems we have their full attention. Isang dahan-dahang ngamuang ngiti ang sumilay sa mga labi ni AL Samaniego. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nangangako ng bagyo. Tumingin siya muli sa syudad sa labas ng bintana. Nagsimula na ang laro. Ang tunog ng kanyang cellphone ay tila isang alarma na gumising kay Lorenzo Vergara mula sa isang masamang panaginip. Ngunit kahit gising na siya, ang pakiramdam ng panganib ay hindi nawawala. Ito ang pangatlong tawag na natanggap niya ngayong umaga bago pa man sumikat ang araw. Ano na namang problema? Sagot niya, ang boses ay magaspang dahil sa kakulangan ng tulog. Sir Enzo, narinig niya ang natatarantang boses ng kanilang Chief Financial Officer sa kabilang linya. Valeriano Logistics. They just accepted the buyout offer from Luminatech. Napapikit ng mariin si Enzo. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Damn it! Sir, this is bad, very bad. Kapag nawala sa atin ang Valeriano, lumpo ang buong distribution network natin. The board is in a panic. I know. Matigas na sabi ni Enzo habang hinihilot ang kanyang sentido. Just try to control the damage. I'll handle this. Ibinaba niya ang tawag at ibinato ang cellphone sa malambot na kama. Luminatech. At ang misteryosong CEO nito, si AL Samaniego. Sa loob lang ng ilang buwan, ang pangalang ito ay naging isang anino na bumabalot sa Vergara Group. Dahan-dahan silang sinasakal, pinipilay ang kanilang mga koneksyon at winawasak ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Sino ba ang taong ito? Saan siya nanggaling? Bakit tila personal ang bawat atake niya? Anong nangyayari, Lorenzo? Bakit mukha kang binagsakan ng langit at lupa? Ang malamig na boses ng kanyang ina, si Doña Mirela Vergara, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ito sa may pintuan ng kanyang silid, nakasuot na ng pang-alis. Ang muka ay nakakunot sa pagkadismaya. Luminatech bought out Valeriano. Maikling sagot ni Enzo habang nagsusuot ng kanyang damit. Isang sarkastikong tawa ang narinig niya mula sa ina. Sinasabi ko na nga ba? Mahina ka, Enzo. Masyado kang malambot. Hinahayaan mong isang baguhan na lang ang magpatakbo sa'yo sa sarili mong teritoryo. Hindi ito ganun kadali, ma. Giit ni Enzo. Ramdam ang pag-init ng kanyang ulo. This AL Samaniego is ruthless. Parang multo. Walang makuhang impormasyon tungkol sa kanya. Walang multo sa mundo ng negosyo, anak. Mayroon lang mga duwag. Matalas na sabi ni Mirela. Kung hindi mo kayang ayusin ito, ako ang kikilos. Ayusin mo ang sarili mo. You look pathetic. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan si Enzo na napakuyom na lang ng kamao. Palagi na lang ganito.
Sa mata ng kanyang ina, kahit kailan ay hindi siya naging sapat. Palagi siyang ang anino ng kanyang yumaong ama. Palagi siyang ang batang kailangang turuan at pagalitan. 5 taon na ang lumipas. 5 taon mula nang gawin niya ang isang desisyon na pinagsisisihan niya gabi-gabi. Ang desisyon na talikuran ang babaeng minsan niyang minahal. Gabi. Umuulan na naman. Dinala ni Enzo ang kanyang mga problema sa isang mamahaling bar. Umaasang malulunod sa alak ang bigat ng kanyang dibdib. Ngunit habang hawak ang baso ng whiskey, ang tanging nakikita niya ay ang mga alaala. Sinubukan niyang hanapin sa internet ang pangalan ni Al Samaniego. Ngunit gaya ng dati, puro impormasyon lang tungkol sa Luminatec ang lumalabas. Walang litrato, walang personal na detalye. Tila isang multo na nagtatago sa likod ng isang malaking korporasyon na pabuntong hininga siya at isinandal ang ulo. Bakit ba siya apektado ng ganito? Negosyo lang ito, di ba? Pero may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na pamilyar. Isang pakiramdam na huli niyang naramdaman noong gabing iyon. Ang iyak ng isang sanggol. Ang mukha ni Arya na basang-basa ng ulan at luha. Ang mga mata nitong puno ng sakit at pagtataksil. Napailing si Enzo, pilit iwinawak siyang imahe. Sabi ng kanyang ina, niloko siya ni Arya, na hindi sa kanya ang bata. Na umalis ito dahil meron na itong ibang lalaki. Pinilit niyang paniwalaan iyon sa loob ng 5 taon. Iyon lang ang paraan para mabuhay siya ng walang konsensya. Pero bakit ngayon bumabalik ang lahat? Nang gabing iyon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Nasa gitna siya ng isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahagupit at ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil. Sa kanyang harapan, may isang figura ng babae, yakap-yakap ang isang maliit na sanggol. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit alam niya kung sino ito. Arya? Tawag niya. Lumingon ito sa kanya. At sa isang iglap, tumama ang kidlat. Nagliwanag ang paligid. Nakita niya ang mukha ni Arya. Puno ng luha, puno ng galit. Pinabayaan mo kami, sabi nito. Ang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Pinabayaan mo kami. Biglang umiyak ng malakas ang sanggol. At habang umiiyak ito, dahan-dahang naglalaho si Arya at ang bata. Tinatangay ng hangin at ulan. Huwag! Sandali! Sigaw ni Enzo. Sinubukan niyang tumakbo, pero ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa putik. Ang tanging nagawa niya ay panoorin silang mawala. Nagising si Enzo na humihingal. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pawis na pawis siya. Tumingin siya sa bintana. Umuulan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa dati. Hindi na niya kayang magtago. Hindi na niya kayang takasan ang anino ng kahapon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya. Cancel all my appointments, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang niya naramdaman. I will go to Luminatec myself. I need to see who this Al Samaniego is. Nakatayo si Arya sa harap ng salamin na sumasakop sa isang buong pader ng kanyang private lounge. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay halos hindi na niya kilala. Ang buhok, dating mahaba at simple, ay ngayoy may eleganteng gupit na bumagay sa matapang na linya ng kanyang panga. Ang kanyang mga mata, dating puno ng pag-asa at pagmamahal, ay ngayoy malalim at tila may kurtinang bakal na nagtatago sa tunay niyang nararamdaman. Ang damit na suot niya ay nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng ari-arian ng pamilya niya sa probinsya. Ang bawat hibla nito ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, sa ilalim ng mamahaling tela at perpektong makeup, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Isang kabog na pamilyar, isang kabog na dulot ng takot at pananabik. Parating na siya. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ikaw si Arya.
Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom sa gilid. Ikaw si AL. Ikaw si AL. Samaniego. Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang iyon. Parang isang dasal. Hanggang sa ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay unti-unting kumalma. Pagmulat niya, ang babae sa salamin ay kalmado na. Malamig. Handa na. Ilang sandali pa, tumunog ang intercom. Ma'am, Mr. Vergara is here. Let him in, utos niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. Naglakad siya patungo sa kanyang malaking lamesa na gawa sa mahogany at salamin at naupo sa kanyang leather na upuan. Ito ang kanyang trono. Ito ang kanyang kaharian. Dito, siya ang reyna. Siya ang may kontrol. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ay tila tumagal ng isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Pumasok ang isang lalaki. Kasunod ang kanyang sekretarya. 5 taon. Hindi gaanong nagbago si Enzo. Ang buhok niya ay ganoon pa rin. Ang tindig niya ay pamilyar pa rin. Ngunit may kung anong pagod sa kanyang mga mata na wala roon dati. May mga guhit ng pag-aalala sa kanyang noo na bago sa paningin ni Arya. Nakatayo lang ito roon. Ang tingin ay nasa sahig. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Mr. Vergara is here to see you, ma'am. Anunsyo ng sekretarya. Tumango lang si Arya. You may leave us. Nang makalabas na ang sekretarya at sumara ang pinto, dahan-dahang itinaas ni Enzo ang kanyang tingin at sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Arya ang lahat sa isang iglap, ang pagkalito, ang pagtataka, at pagkatapos, ang tila isang kidlat na tumama sa buong katauhan nito, ang pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ni Enzo, ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala, para siyang nakakita ng multo. At sa isang paraan, totoo nga, ang Arya na kilala niya ay matagal nang namatay. Ang kaharap niya ngayon ay ang multo ng nakaraan na bumalik para maningil. Hindi nagsalita si Arya. Hinayaan niyang tumagal ang katahimikan. Hinayaan niyang malunod si Enzo sa kanyang pagkabigla. Hinayaan niyang maramdaman nito ang bigat ng 5 taon sa loob ng ilang segundong iyon. Arya? Ang pangalan niya, binigkas ng mga labi nito, ay parang isang laso na gumapang sa kanyang sistema. Ngunit hindi niya ipinahahalata. Itinaas niya ang isang kilay, tila nagtataka. I believe you are mistaken, sir. My name is A.L. Samaniego. Please have a seat. Ang lamig ng kanyang boses, ang tila gumising kay Enzo. Umupo ito sa silya sa harap ng kanyang lamesa. Ang mga galaw ay tila mechanical. Ang tingin nito ay hindi pa rin maalis sa kanya. Puno ng mga tanong na hindi nito masabi. Ipinatong ni Arya ang kanyang mga kamay sa lamesa. So, Mr. Vergara, I assume you are here to discuss the Valeriano acquisition. Frankly, I'm surprised it took you this long to request a meeting. Bakit? Iyon lang ang lumabas sa bibig ni Enzo. Bakit namin binili ang Valeriano? Paglilinaw ni Arya na sinasadyang hindi intindihin ang tunay na kahulugan ng tanong nito. It was a sound business decision. Their infrastructure was severely undervalued, and their exclusive partnership with you was, to be blunt, dragging them down. Luminatech simply gave them a better offer, a lifeline. Bawat salitang binitawan niya ay may talim. Ang undervalued, ang dragging them down, lahat ay patama. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hirap na sabi ni Enzo. Arya, ikaw ba talaga yan? Tinitigan siya ni Arya ng diretso sa mata. I have no time for games, Mr. Vergara. Ang Vergara Group ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pundasyon ninyo ay marupok. Ang mga pamamaraan ninyo ay lumana. The market is evolving and you are being left behind. That is the reality. Now, if you have a concrete proposal, I'm willing to listen. If not, then you are wasting my time.
Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Enzo. Ang sakit na minsan ay naramdaman niya. At sa isang madilim na sulok ng kanyang puso, nakaramdam siya ng isang maliit na patak ng kasiyahan, ng tagumpay. Tumayo na si Enzo, tila natalo. Ang buong postura niya ay sumisigaw ng pagkagapi. Naglakad siya patungo sa pinto, ngunit bago niya ito buksan, humarap siyang muli. "Why are you doing this, Arya?" tanong nito. Ang boses ay basag, puno ng pakiusap at hinanakit. Hindi siya tiningnan ni Arya. Ibinaling niya ang kanyang upuan, paharap sa malaking bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba, ang kanyang kaharian. "This is just business, Mr. Vergara." Malamig niyang sagot. "You of all people should know not to take it personally." Ang marangyang sala ng mansyon ng mga Vergara ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Doña Mirela Vergara ay nakatayo sa tabi ng bintana. Hawak ang isang kupita ng mamahaling alak, ngunit ang kanyang tingin ay hindi nasa magandang hardin sa labas. Ito ay nakatuon sa refleksyon ng kanyang anak sa salamin ng bintana. Si Enzo ay nakaupo sa isang antigong sopa, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang postura nito ay sumisigaw ng pagkatalo. Isang imahe ng kahinaan na kinamumuhian ni Mirela. Siya nga, basag ni Enzo sa katahimikan. Ang boses ay mahina at puno ng pighati. "Si A.L. Samaniego. Si Arya iyon, ma." Hindi kumilos si Mirela. Dahan-dahan lang niyang inikot ang alak sa kanyang kupita. Inaasahan na niya ito. Mula pa noong unang binanggit ni Enzo ang pangalan ng Luminatech, mayroon ng isang maliit na tinig sa kanyang isipan na bumubulong ng babala. "At ano ngayon?" malamig niyang tanong. Inangat ni Enzo ang kanyang ulo, ang mukha ay puno ng pagkalito. "Anong-ano ngayon? Hindi mo ba naiintindihan? Nagbalik siya para sa atin, para maghiganti." Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Mirela. Humarap siya sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inis. "Maghiganti? Ang isang hamak na probinsyana? Huwag mo akong patawanin, Lorenzo. Isa lang siyang ahas na sinuwerteng makahanap ng gubat na mapagtataguan. Ma, she's different now. Nakita mo sana ang mga mata niya. Ang lamig, ang tigas. She's powerful." Walang kapangyarihan ang makakatibag sa pangalang Vergara. Matigas na sabi ni Mirela, habang inilalapag ang kopita sa isang maliit na lamesa. "Ang problema, Enzo, ay hindi siya. Ang problema ay ik." Lumapit siya sa anak. Ang bawat hakbang ay may bigat. "Hanggang ngayon, apektado ka pa rin sa babaeng yon. 5 taon na ang lumipas, pero isang tingin pa lang niya, nanghihina ka na. Kaya ka nagkakaganyan ay dahil mahina ka. Isang kahihiyan." "Hindi totoo yan," tanggi ni Enzo tumatayo. "Huwag kang magsinungaling sa akin." Sigaw ni Mirela. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Nakikita ko sa mga mata mo ang pagsisisi, ang panghihinayang, dahil lang sa isang babaeng walang ginawa, kundi bigyan tayo ng problema." Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw. "Umakyat ka na sa kwarto mo, magpahinga ka, ako na ang bahala rito." "Pero ma, sinabi kong ako na ang bahala." Utos niya. Ang kanyang tingin ay hindi na nagpapahintulot ng anumang pagtutol. Walang nagawa si Enzo, kundi ang sumunod. Habang pinapanood niya ang kanyang anak na paakyat sa hagdanan, napakuyom ang mga palad ni Mirela. Mahina. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na sala. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa isang malaking family portrait na nakasabit sa pader. Ang kanyang yumaong asawa, siya, at ang isang batang Enzo, ang simbolo ng kanilang kapangyarihan at legasiya. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan.
Isang alaala mula sa panahong hindi pa sila ganito kayaman. Ang alaala ng takot, ng muntik na pagbagsak ng kanilang negosyo. Naalala niya ang kahihiyan, ang mga kaibigan na tumalikod sa kanila. Naalala niya ang sumpang binitawan niya sa sarili. Hinding-hindi na niya hahayaang maranasan muli ang ganoong uri ng kahihiyan. Hinding-hindi. Ang pagdating ni Arya sa buhay nila ay isang banta sa lahat ng iyon. Isang patunay na ang kahirapan ay isang sakit na maaaring makahawa. Kaya niya ito itinaboy. Ngunit ang maliit na peste ay nagbalik bilang isang dragon. Kinuha ni Mirella ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero mula sa kanyang pribadong listahan. "Hello?" Sagot ng isang magaspang na boses ng lalaki sa kabilang linya. "I have a job for you," sabi ni Mirella. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. "Who's the target?" "A.L. Samaniego, the CEO of Luminatech. I want you to find everything about her. Saan siya nagpunta sa loob ng 5 taon? Sino ang mga nakasama niya? Every connection, every weakness." Sandaling natahimik ang kabilang linya. "That's a high-profile target, ma'am. It will be expensive." "Money is not an object," mabilis na sagot ni Mirella. "I want results. Find every dirty little secret she has." Humarap siyang muli sa bintana. Ang kanyang refleksyon ay tila isang reyna na naghahanda para sa isang digmaan. "I want to destroy her." Makalipas ang ilang araw, nasa kanyang opisina si Mirella. Hinihintay ang tawag. Bawat minuto na lumilipas ay nagpapatindi sa kanyang inip. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono, sinagot niya ito agad. "What do you have?" "Ma'am, mahirap siyang basahin," sabi ng investigador. Malinis ang record niya sa nakalipas na 5 taon. Parang bula siyang nawala at bigla na lang lumitaw bilang CEO. "Pero may nahanap ako." Napaayos ng upo si Mirella. "Speak." "It seems Miss Samaniego has a very close connection to a certain orphanage in her home province. Isa siya sa mga pinakamalaking benefactor nito. Isang bahay ampunan. Anong silbi niyon sa kanya?" "And?" Inip niyang tanong. Nag-atubili ang lalaki sa kabilang linya. "And she has a son." Natigilan si Doña Mirella. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Isang anak. Isang dahan-dahan, malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bingo. "This is just business, Mr. Vergara." Ang mga salita ni Arya, hindi ni Al Samaniego, ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Enzo. Nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina, napapalibutan ng mga simbolo ng kanilang kayamanan, ngunit pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang kulungan. Isang kulungang gawa sa mga kasinungalingan. Paano nangyari ito? Paano ang babaeng simple at puno ng pagmamahal na kanyang nakilala ay naging isang taong may mga matang kasing lamig ng yelo? Hindi na siya naniniwala sa kwento ng kanyang ina. Ang Arya na nakaharap niya ay hindi isang babaeng tumakas dahil sa ibang lalaki. Ang babaeng iyon ay isang reyna na naghahanda para sa digmaan. At ang digmaang ito ay personal. Binuksan ni Enzo ang kanyang laptop. Kung may mga sagot, kailangan niyang hanapin ang mga ito ng mag-isa. Una niyang hinanap ang pangalan, Arya Laksamana. Iilang resulta lang ang lumabas. Mga lumang social media profile na hindi na aktibo sa loob ng 5 taon. Mga litrato ng isang masayang dalaga na may ngiting abot-tenga. Ang babaeng iyon ay tila mula sa ibang buhay. Isang multo mula sa nakaraan. Walang bakas. Walang senyales kung saan ito nagpunta. Tila binura sa mundo. Isinunod niya ang A.L. Samaniego. Dito, bumaha ang mga resulta. Mga artikulo sa business magazines, mga press release ng Luminatech, mga balita tungkol sa sunod-sunod nitong tagumpay. Ngunit lahat ng yon ay tungkol sa negosyo. Walang personal, walang litrato, walang pamilya. Isang perpektong pader na itinayo para itago kung sino talaga siya. Napabuntong hininga si Enzo, ramdam ang pagkadismaya.
Ngunit hindi siya sumuko. Pumunta siya sa official website ng Luminatech. Pinag-aralan niya ang bawat sulok nito. Naghahanap ng kahit anong maliit na detalye. Sa pinakailalim ng pahina, may isang maliit na link. Lumina Foundation. Kinlik niya ito. Isang pahina tungkol sa mga charity work ng kumpanya, mga programa para sa edukasyon, kalikasan, at community outreach. May listahan ng mga organisasyong kanilang tinutulungan. Binasa niya isa-isa, hanggang sa isang pangalan ang pumukaw sa kanyang pansin. Kanlungan ni Maria Orphanage, San Isidro. Natigilan si Enzo. San Isidro, ang maliit na probinsyang pinanggalingan ni Arya. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Agad niyang hinanap ang website ng ampunan. Simple lang ito, halatang lumana. Mayroon itong isang gallery ng mga litrato, mga masasayang bata, mga madre, mga Christmas party. Nag-scroll siya pababa, hindi sigurado sa kung ano ang kanyang hinahanap, hanggang sa makita niya ang isang seksyon, ang aming kasaysayan. Mga lumang litrato, sepia at black and white, mga larawan ng ampunan maraming taon na ang nakalipas. Pinagtiyagaan niyang tingnan ang bawat isa. At doon, sa isang kupas na group picture na kinunan halos 20 taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Sa pinakagilid, nakatayo ang isang payat na batang babae. Ang kanyang damit ay halatang luma. Ang kanyang buhok ay hindi maayos ang gupit. Ngunit ang kanyang mga mata, napahawak sa kanyang dibdib si Enzo. Ang mga matang yon. Kahit kailan, hinding-hindi niya malilimutan ang mga matang yon. Malungkot, ngunit puno ng pangarap. Ito ang mga matang unang nagpatibok sa kanyang puso. Si Arya. Nakatitig lang siya sa screen, hindi makapaniwala. Ang babaeng nagpapahirap sa kanya ngayon ay minsan ding naging isang batang walang-wala, isang ulilang nangangarap lang ng mas magandang buhay. At hindi niya ito kinalimutan. Ang lahat ng sinabi ng kanyang ina ay gumuho sa isang iglap. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa ibang lalaki. Ito ay mas malalim, mas personal. Isang pilit na pag-alog sa kanyang mga balikat ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang isipan ay gulong-gulo. Binuksan niya ang isang safety deposit box na matagal na niyang hindi binubuksan. Sa loob nito ay ang iilang alaala na itinago niya mula kay Arya. Mga liham, isang tuyong bulaklak, at ang isang sobre na ibinigay sa kanya ng kanyang ina 5 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang sobre. Sa loob nito ay ang mga papeles, ang annulment papers na sinabi ng kanyang inang pinirmahan daw ni Arya, at ang isang medical report. Ang medical report. Ito ang papel na sumira sa lahat. Ang nagsabing imposibleng maging anak niya ang dinadala ni Arya dahil sa isang kondisyon. Noon, sa sobrang galit at pagkalito, tinanggap na lang niya ito nang walang tanong. Pinaniwalaan niya ang kanyang ina. Ngunit ngayon, tiningnan niya ito nang maigi sa unang pagkakataon. Bawat detalye, ang petsa, ang mga teknikal na salita, at ang pangalan ng doktor na nakapirma sa pinakailalim. Dr. Manuel C. Ramos. Isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Hindi ito ang family doctor nila. Hindi ito konektado sa mga dekalidad na ospital na madalas nilang puntahan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isipan ni Enzo. Isang desperadong ideya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap. Dr. Manuel C. Ramos, OB-GYN. Ilang sandali ng pag-scroll at lumabas ang resulta. Isang doktor na may klinika sa isang malayong probinsya, matagal nang retirado. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na magpapabago sa lahat. Hindi na siya magtitiwala sa sabi-sabi. Hindi na siya magiging anino ng kanyang ina. Kukunin niya ang kanyang sasakyan. Hahanapin niya ang doktor na ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang balita ng tagumpay ay dumating sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono.
Ma'am, tapos na po. Nag-pull out sila ng kanilang bid. Ang pinakamalaking government contract na inaasahan ng Vergara Group ay napunta na sa atin. Nasa kanyang opisina si Arya, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na unti-unti nang nagsisindi pagsapit ng dapit hapon. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagsalita. Isang simpleng tango lang ang kanyang isinagot sa kanyang assistant sa kabilang linya. Understood. Proceed to the next phase. Malamig niyang sabi bago ibaba ang tawag. Isa na namang malaking dagok sa mga Vergara. Isa na namang haligi ng kanilang imperyo ang kanyang nagiba. Dapat sana ay masaya siya. Dapat sana ay nakakaramdam siya ng tagumpay. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na espasyo sa kanyang dibdib. Isang espasyong walang laman. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse, ang unang bumungad sa kanya ay ang tunog ng maliliit na mga paa na tumatakbo sa sahig na gawa sa marmol. Mama! Agad na nawala ang lahat ng bigat sa kanyang balikat. Hinubad niya ang sapatos na may mataas na takong, ibinagsak ang kanyang mamahaling bag, at lumuhod para salubungin ang mahigpit na yakap ng kanyang anak. Hello, my love! Bulong ni Arya habang nilulubog ang kanyang muka sa mabangong buhok ni Ilaw. Dito, sa loob ng mga bisig ng kanyang 5 taong gulang na anak, hindi siya si A.L. Samaniego, ang kinatatakutang CEO. Dito, siya lang si Mama. I missed you, Mama. Yaya and I baked cookies. Masayang sabi ng bata. Really? Pwede ba akong makatikim? Nakangiting tanong ni Arya. Ang gabing iyon ay inilaan niya para kay Ilaw. Pagkatapos ng hapunan, nakahiga sila sa malambot na carpet ng sala habang binabasahan niya ito ng kwento. Isang kwento tungkol sa isang matapang na prinsipe na nagligtas sa kanyang kaharian. Mama, biglang tanong ni Ilaw. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng inosenteng pag-usisa. Do I have a papa? Huminto sa pagbabasa si Arya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay bahagyang nawala. Ito ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Of course, you have a papa, anak. Lahat ng bata ay may papa. Where is he? Does he read stories too? Isang kirot ang tumagos sa puso ni Arya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. He's in a faraway place. But you know what? Right now, it's just you and me against the world. And that's my favorite team. Okay ba yon? Ngumiti si Ilaw. Tila kontento na sa sagot. Okay, Mama. We're the best team. Niyakap niya muli ang anak. Mas mahigpit ngayon. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nang makatulog na si Ilaw sa kanyang silid, nanatili si Arya sa tabi nito. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng kanyang anak. Ang mahahabang pilik mata. Ang maliliit na kamay na nakakuyom. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagmamahal para sa batang ito. Para sa iyo ang lahat ng ito, anak, sabi niya sa kanyang isipan. Lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo, ibibigay ko sa iyo ang buhay na hindi ko naranasan. Ngunit habang tinititigan niya si Ilaw, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Paano kung ang ginagawa kong paghihiganti ay ang siya ring wawasak sa kapayapaan mo? Paano kung sa kagustuhan kong iparanas sa kanila ang sakit, ikaw ang madadamay? Ang digmaang sinimulan niya ay hindi na lang isang laban sa boardroom. Alam niyang hindi titigil si Doña Mirela. Alam niyang gagawin ng matanda ang lahat para sirain siya. At alam na alam ni Arya kung ano ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ito ay ang batang natutulog ng mahimbing sa kanyang harapan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table. Kinuha niya ito. Iniisip na baka ang kanyang assistant lang. Ngunit isang numero na hindi rehistrado ang nasa screen. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Isinarang mabuti ang pinto. Naglakad siya patungo sa bintanang salamin sa kanyang sala at sinagot ang tawag. Samaniego! Formal niyang sabi.
Isang sandali ng katahimikan, tanging isang mabigat na paghinga ang kanyang narinig. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na hindi niya narinig sa loob ng 5 taon. Ngunit kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Isang boses na nanginginig, puno ng isang emosyon na hindi niya marinig dito dati. Arya, it's me. Napatigil sa paghinga si Arya. Can we please talk? Pagpapatuloy ng boses sa kabilang linya. About our son. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Narinig ni Doña Mirella ang pagbabago sa tono ng boses ni Enzo sa mga nakalipas na araw. Ang dating pagkalito ay napalitan ng isang determinasyon na hindi niya gusto. Ang kanyang anak, ang kanyang sunod-sunurang si Enzo, ay unti-unti nang nawawala sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ito. Nararamdaman niyang si Arya ay nananalo, hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa puso ng kanyang anak. At hindi niya iyon hahayaan. Sa kanyang pribadong pag-aaral, isang silid na puno ng mga antigong libro at madilim na kasangkapan, binuklat ni Mirella ang isang brown envelope na inihatid sa kanya kaninang umaga. Sa loob nito ay mga litratong kuha mula sa malayo. Si Arya at ang isang batang lalaki sa isang parke. Naghahabulan sila sa damuhan. Tinutulak ni Arya ang bata sa duyan. Ang mukha nito ay puno ng ngiti. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Mirella. Sa isang litrato, nakaluhod si Arya para punasan ang dumi sa pisngi ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba at pagmamahal. Hindi awa ang naramdaman ni Mirella, kundi galit. Ang kapal ng mukha niyang maging masaya. Isip niya, ang kapal ng mukha niyang gamitin ang sarili kong apo para sirain ang pamilya ko. Itinabi niya ang mga litrato. Ang mga ito ay hindi larawan ng isang ina. Sa kanyang mga mata, ang mga ito ay ebidensya. Ebidensya ng kahinaan ni Arya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng kanyang abogado. Si Attorney De Silva, isa sa mga pinakamahusay at pinakatusong abogado sa bansa. I need you in my house in 1 hour. Pagdating ng abogado, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mirella. Inilatag niya ang mga litrato sa kanyang lamesa. That is A.L. Samaniego, and that is her son. Panimula niya, my grandson. Tiningnan ng abogado ang mga litrato. Pagkatapos ay tumingin kay Mirella, naghihintay. I want custody. Deklara ni Mirella. Ang boses ay kasing tigas ng bakal. Napaayos ng salamin si Attorney De Silva. Doña Mirella, that will be a very difficult case. The mother typically has the primary right to the child, especially at that age. I don't care about what's typical, matigas na sabi ni Mirella. We will not fight for him because he is my grandson. We will fight for him because his mother is unfit. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mirella. We will paint her as an unstable, vengeful woman. We will argue that this entire corporate war is nothing but a personal vendetta. We will prove that she is using the child as a pawn in her sick game of revenge. That's a serious accusation, Doña. Is it not the truth? Putol ni Mirella. She is a woman obsessed. Is that a healthy environment for a child? A mother whose every waking moment is dedicated to destroying the child's own father and grandmother. We will question her mental fitness. We will use every move she makes against our company as proof of her instability. Huminga ng malalim ang abogado. Nakikita na ang direksyong gustong tahakin ng kanyang kliyente. Isang direksyon na madugo at walang urungan. This will be a very public, very messy battle, Doña Mirella. Good, sagot ni Mirella. Let the world see her for who she really is, a snake. Kinuha niya ang kanyang checkbook. Do whatever it takes. Hire whoever you need. I want to see that woman on her knees begging. Nang makaalis na ang abogado, naiwan si Mirella sa katahimikan ng kanyang pag-aaral. Lumapit siya sa malaking family portrait na nakasabit sa dingding. Siya ang kanyang yumaong asawa,
at ang batang si Enzo. Ang perpektong larawan ng isang perpektong pamilya. Hinaplos niya ang mukha ni Enzo sa larawan. Lahat ng ito ay para sa iyo, anak. Bulong niya sa hangin. Masyado kang malambot. Masyado kang bulag. Hindi mo nakikita na sisirain ng babaeng yan ang lahat ng pinaghirapan natin. Ginagawa ko lang ang nararapat. Inililigtas kita mula sa sarili mong kahinaan. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng litrato. Wala siyang nakitang halimaw. Ang nakita niya ay isang ina. Isang leon na poprotektahan ang kanyang teritoryo sa anumang paraan. Ang huling baraha ay nasa kanyang mga kamay na. At handa na siyang ilapag ito sa lamesa. Sa kabilang dako ng syudad, sa grand lobby ng Luminatech Tower, ang lahat ay abala. Ang kapaligiran ay moderno, mahusay at sumisigaw ng kapangyarihan. Isang lalaking nakasuot ng simpleng barong ang lumapit sa reception desk. Mukha siyang simple at hindi nababagay sa eleganteng paligid. "Good afternoon, sir. How may I help you?" Tanong ng magandang receptionist. "Nandito ako para kay Miss A.L. Samaniego," sabi ng lalaki. Ang boses ay formal. "Do you have an appointment, sir?" Umiling ang lalaki. Inilabas niya ang isang nakatuping dokumento mula sa kanyang daladalang envelope. "Hindi ito kailangan ng appointment. I'm a court process server." Biglang nagbago ang aura ng receptionist. "I have a summons for Miss A.L. Samaniego." Pagpapatuloy ng lalaki, ang kanyang tingin ay seryoso. "It's a court order. I must deliver it to her personally." "Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Court process server daw po." Ang boses ng kanyang assistant sa intercom ay naglalaman ng pag-aalala. Natigilan si Arya sa gitna ng pag-aaral ng mga blueprint para sa susunod na yugto ng kanyang plano. Isang court server? Walang kaso ang Luminatech na nangangailangan ng personal na paghahatid ng summons. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit iwinaksin niya ito. Pinanatili niya ang kanyang kalmadong postura. "Papasukin mo siya." Utos niya. Pumasok ang lalaking mukhang ordinaryo, may dalang isang makapal na sobrang kulay brown. Magalang itong yumuko. "Kayo po ba si Miss A.L. Samaniego, na kilala rin bilang Arya Laksamana?" Ang pagbanggit sa kanyang dating pangalan ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sobre. Iniabot nito ang dokumento. Ang kanyang mga kamay, na laging matatag at hindi nanginginig, ay bahagyang nanginig nang tanggapin niya ito. "Salamat," sabi niya. Pilit pinatatatag ang boses. Nang makaalis na ang lalaki, naiwan siyang mag-isa sa kanyang malawak na opisina. Ang katahimikan ay biglang naging nakakabingi. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga salitang nakasulat sa legal na papel. Ang mga technical na termino ay tila lumabo. Ngunit may mga salitang lumitaw na parang apoy. Sinusunog ang kanyang paningin. Republic of the Philippines, Family Court, Petition for Custody. At pagkatapos, ang mga pangalan. Petitioner, Lorenzo Vergara, represented by Doña Mirela Vergara. Respondent, Arya Laksamana. Subject, Custody of Minor Child, Ailaw Samaniego Laksamana. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang papel ay nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay, ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang bilyon-bilyong piso, ang kanyang toring gawa sa salamin at bakal, ang kanyang pangalang kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Dahil sa isang pirasong papel na ito, ibinalik siya ni Doña Mireya sa dati niyang kalagayan. Isang babaeng walang laban, isang inang natatakot na agawan ng anak, isang alaalang pilit niyang ibinaon ang biglang bumalik ng may buong lakas, ang malamig na buhos ng ulan, ang pagtalikod ni Enzo, ang mapanuyang tawa ni Mirela, ang mahinang iyak ng kanyang sanggol. Napahawak siya sa gilid ng kanyang lamesa para suportahan ang sarili. 5 taon. Sa loob ng 5 taon,
Itinayo niya ang kanyang mga pader. Sa loob ng 5 taon, naging matigas siya. Naging bato. Ngunit tama sila. Natagpuan nila ang kanyang nag-iisang kahinaan, ang nag-iisang bitak sa kanyang perpektong baluti, ang kanyang anak, si Ilaw. Pumasok ang kanyang assistant, hindi na kumatok. Ma'am, okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo. Hindi siya lumingon. Isang mahinang senyas lang ng kamay ang kanyang ginawa para paalisin ito. Nang marinig niyang sumara ang pinto, doon na siya bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay nakasapos sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ngunit wala siyang napigilan. Isang hikbi ang kumawala. Sinundan ng isa pa at isa pa. Hanggang sa siya'y napahagulgol na parang isang batang nawawala. Ang AL sa Maniego na kinatatakutan ng lahat ay wala na. Ang natira na lang ay si Arya. Si Arya na nag-iisa. Si Arya na natatakot. Ang paghihiganti niya, ang kanyang galit, lahat ng yon ay parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Dahil ano ang silbi ng lahat ng ito kung sa huli, ang liwanag ng kanyang buhay, ang kanyang si Ilaw, ay kukunin din mula sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumunog ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Umaasa siyang isa ito sa kanyang mga tauhan, isang taong kaya niyang utusan, isang taong kaya niyang kontrolin. Ngunit ang pangalan sa screen ay ang huling taong gusto niyang makita sa sandaling iyon. Enzo Vergara, isang bagong klase ng galit, isang galit na hinaluan ng desperasyon at takot, ang biglang umapaw sa kanyang puso. Sinagot niya ang tawag. Hello? Sabi niya, ang boses ay baasag at puno ng lason. Arya? Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Enzo. Narinig ko ang tungkol sa, ito ba ang plano ninyo? Sigaw ni Arya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng kontrol na inipon niya sa loob ng 5 taon ay gumuho. Matapos ninyo akong itaboy na parang aso, ngayon babalik kayo para kunin ang anak ko? Ganoon na ba kayo kasama? Arya, hindi, makinig ka. Wala akong pakikinggan. Patuloy niya sa pagsigaw. Ang bawat salita ay puno ng sakit na naipon sa loob ng 5 taon. Sabihin mo sa ina mo, hinding-hindi niya makukuha ang anak ko. Magkakamatayan muna tayo. Naririnig mo ba ako? Arya, please. I hate you. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumipiyok na sa tindi ng emosyon. I hate all of you. Ibinato niya ang cellphone sa kabilang dulo ng silid. Sumalpok ito sa dingding at nagkanda durog-durog tulad ng kanyang puso. Napasandal siya sa pinto, niyakap ang kanyang mga tuhod at nagpatuloy sa pag-iyak sa isang madilim at tahimik na opisina sa tuktok ng mundo. Pakiramdam niya, lahat ay nawala. I hate you. I hate all of you. Ang mga salita ni Arya ay parang mga basag na salamin na tumusok sa puso ni Enzo. Ang tunog ng nabasag na cellphone sa kabilang linya ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Tapos na. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanila ay naputol na. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagay ang naging malinaw para kay Enzo. Ang sigaw ni Arya ay hindi sigaw ng isang babaeng naghihiganti. Iyon ay sigaw ng isang inang nasasaktan at natatakot. Isang sigaw na siya mismo ang may kasalanan. Agad siyang bumaba mula sa kanyang opisina. Ang isipan ay may iisang layunin. Sinalubong niya ang kanyang ina sa sala na noon ay kalmadong umiinom ng tsaa. Tila walang anumang nangyari. Anong ginawa mo, ma? Tanong ni Enzo. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Tumingin lang sa kanya si Mirella. Walang bakas ng pagkakasala. Ginawa ko lang ang nararapat. Inililigtas ko ang pamilyang ito mula sa isang eskandalo. Eskandalo? Ma, anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Apo mo. Hindi natin sigurado yan. Malamig na sagot ni Mirella. Doon na napuno si Enzo. Hindi na ako makikinig sa'yo.
Matigas niyang sabi. Tapos na ako sa pagsunod sa mga kasinungalingan mo. Hahanapin ko ang totoo. Lorenzo, bumalik ka dito. Sigaw ni Mirela habang mabilis na tinatalikuran siya ni Enzo. Ngunit hindi siya lumingon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na niya pinakinggan ang utos ng kanyang ina. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Habang binabagtas ang mahabang highway, palabas ng Maynila, umuulan. Tila ang langit ay nakikidalamhati sa kanya. Habang tumatakbo ang sasakyan, tumatakbo rin ang mga alaala sa kanyang isipan. Isang masayang Arya na kumakain ng hilaw na mangga sa kalagitnaan ng gabi. Ang tawa nito habang kinukwento ang mga pangarap niya para sa kanilang magiging anak. Ang kanyang kamay na nakapatong sa malaking tiyan ni Arya. Nararamdaman ang bawat sipa ng sanggol sa loob. Ang likot-likot niya, Enzo. Masayang bulong nito. Magiging kasing gwapo mo siguro siya. Ang mga mata nitong nagniningning habang ipinapakita sa kanya ang maliliit na damit ng sanggol na binili nito. Bawat alala ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Paano niya nagawang maniwala na ang babaeng ito, na puno ng pagmamahal para sa kanilang anak, ay magagawang lokohin siya? Paano siya naging ganoon kabulag, ganoon kahina? Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, narating niya ang isang maliit at tahimik na bayan sa probinsya. Matapos ang ilang pagtatanong, natuntun niya ang isang simpleng bahay sa dulo ng isang makipot na kalye. Ang bahay ni Dr. Manuel Ramos, isang matandang lalaki na maputi na ang buhok at may makapal na salamin ang nagbukas ng pinto. Tumingin ito sa kanya ng may pagtataka. Dr. Ramos? Tanong ni Enzo. Ako nga. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, iho? Walang paligoy-ligoy si Enzo. Ako po si Lorenzo Vergara. Kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po sa isang pasyente ninyo, 5 taon na ang nakalipas, si Arya Laksamana. Sa pagbanggit ng pangalan ni Arya, biglang nagbago ang mukha ng doktor. Ang pagiging kalmado nito ay napalitan ng kaba. Wala akong maalalang ganyang pasyente. Mabilis nitong sagot. Akmang isasara na ang pinto. Ngunit mabilis na hinarang ni Enzo ang kanyang paa. Hindi siya gumamit ng lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Pakiusap, doktor, sabi niya. Ang boses ay basag. Hindi po ako naparito para maghanap ng gulo. Naparito po ako para sa katotohanan. May isang bata po na nasasaktan, ang anak ko. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Tinitigan siya ng doktor. Nakita marahil nito ang desperasyon at pagsisisi sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, bumuntong hininga ito at pinapasok siya. Naupo sila sa isang maliit na sala. Doktor, tungkol po sa medical report na ginawa ninyo para kay Arya. Ang report na nagsasabing hindi ko maaaring maging anak ang dinadala niya. Yumuko ang matanda, hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinaglalaruan ng mga ito sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ko na kaya, mahinang bulong ng doktor, tila sa sarili. 5 taon. 5 taon na akong binabagabag ng konsensya ko. Inangat nito ang kanyang tingin. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Peke ang medical report na yon, iho. Ang mga salitang iyon, kahit inaasahan na ni Enzo, ay tumama pa rin sa kanya na parang isang malaking bato. Ang nanay mo, si Doña Mirella, pinuntahan niya ako. Pagpapatuloy ng doktor, ang boses ay nanginginig. Malaki ang ibinayad niya sa akin. Sabi niya, kailangan daw niyang gawin iyon para ilayo ka sa isang pagkakamali. Natulala si Enzo. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. She paid me. Pag-amin ng doktor, ang mga mata ay nagsimula ng mamasa-masa. She told me it was to save your future.
Ang conference room ng isang neutral na law firm ay malamig at walang buhay, isang perpektong entablado para sa digmaang magaganap. Sa isang panig ng mahabang lamesa ay nakaupo si Doña Mirela Vergara, kasama ang kanyang abogado, si Attorney De Silva. Ang postura ni Mirela ay puno ng kumpiyansa, isang reyna na sigurado sa kanyang pagkapanalo. Sa kabilang panig ay nakaupo si Arya, mag-isa. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit kung titingnan ng maigi, makikita ang pagod at sakit sa kanyang mga mata. Ilang araw na siyang hindi makatulog ng maayos. Ang bawat ingay ay nagdudulot sa kanya ng takot na baka may kumukuha na kay ilaw. Ngunit sa kabila ng takot, naroon siya, lalaban siya. "Let's begin," sabi ng mediator. "This is a preliminary conference to see if we can settle this matter amicably before it proceeds to a full court trial." Gumisi si Mirela. "Wala tayong kailangang pag-usapan. Ang gusto ko lang ay ang kapakanan ng aking apo. Malinaw na ang kanyang ina ay hindi stable para mag-alaga ng isang bata. That is a baseless and malicious accusation." Kalmadong sagot ni Arya, kahit ang kanyang puso ay kumakabog. "Baseless?" Tumawa si Mirela. "Miss Samaniego, inilunsad mo ang isang buong corporate takeover para lang sirain ang pamilya namin. You are driven by hate. Anong klase ng ina ang magpapalaki ng anak sa isang tahanan na puno ng galit at paghihiganti? Ang paghihiganti ko ay sayo, Mirela. Hindi kailanman madadamay ang anak ko." Matigas na sabi ni Arya. "Talaga ba?" Patuloy ni Mirela, ang bawat salita ay isang patak ng lason. "Nakikita ng bata ang ginagawa mo. Nararamdaman niya ang galit mo. Balang araw, lalaki siyang katulad mo. Puno ng puot. Iyon ba ang gusto mo para sa kanya? O gusto mong lumaki siya sa isang tahanang marangal, kabilang sa pamilyang Vergara?" Bawat salita ay tumatama kay Arya. Dahil sa isang sulok ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan sa mga yon. Ang paghihiganti ay unti-unti siyang nilalamon. Nang akmang magsasalita na ang abogado ni Mirela para ilatag ang kanilang mga ebidensya, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Enzo. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumugto. Mukha siyang galing sa isang mahabang biyahe. Isang biyahe papunta sa impyerno at pabalik. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Mirela. "Enzo, anak, mabutit dumating ka. Halika, tulungan mo akong kumbinsihin ang babaeng ito na isuko na." Ngunit hindi siya pinansin ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang tao, kay Arya. Naglakad siya, hindi papunta sa tabi ng kanyang ina, kundi papunta sa kabilang panig ng lamesa. Papunta sa direksyon ni Arya. Nagulat ang lahat, maging si Arya ay natigilan. "Anong ginagawa mo, Lorenzo?" Naguguluhang tanong ni Mirela. Huminto si Enzo sa harap ni Arya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, pagsisisi at isang emosyon na matagal nang hindi nakikita ni Arya mula sa kanya. "Patawarin mo ako, Arya." Bulong ni Enzo, ang boses ay basag. Humarap siya sa lahat. Sa kanyang ina, sa mga abogado, sa mediator. Ang petition na ito ay isang kasinungalingan. Deklara niya. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ang ina ko, si Doña Mirela Vergara, ang siyang nagsinungaling sa aming lahat. "Lorenzo, ano bang pinagsasabi mo?" Sigaw ni Mirela, tumatayo. Ang mukha ay puno ng gulat at galit. "Nabaliw ka na ba?" "Ngayon lang ako nagkamalay, ma." Sagot ni Enzo, ang tingin ay matalim. 5 taon akong naging bulag. 5 taon akong naging duwag. Inilabas niya ang isang voice recorder mula sa kanyang bulsa at pinindot ang play. Ang nanginginig na boses ni Dr. Ramos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kanyang pag-amin, ang tungkol sa pekeng medical report,
ang tungkol sa perang ibinayad ni Mirela. Bawat salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Mirela. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napaupo siyang muli sa kanyang silya, tila nawalan ng lakas. Hindi totoo yan. Bulong niya. Tumingin si Enzo kay Arya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pipinaniwalaan kita, ma, sabi ni Enzo. Ang boses ay puno ng pait. Pinaniwalaan ko ang lahat ng kasinungalingan mo. Hinayaan kong itaboy mo ang babaeng mahal ko at ang sarili kong anak sa gitna ng ulan. Wala akong ginawa. Hindi na niya napigilan. Sa harap ng lahat, lumuhod si Enzo sa sahig, sa paanan ni Arya. Patawarin mo ako, Arya, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawarin mo ako sa kahinaan ko. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Ako dapat ang nagprotekta sa inyo, pero pinabayaan ko kayo. Patawarin mo ako. Natulala si Arya. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso ay nakaluhod sa kanyang harapan, umiiyak at humihingi ng tawad. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay nakaupo sa kabilang dulo, talunan at walang imik. Ang paghihiganti. Nandito na. Ang tagumpay na pinangarap niya sa loob ng 5 taon ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit habang tinitingnan niya si Enzo na nakaluhod, habang tinitingnan niya ang wasak na anyo ni Mirela, walang kasiyahang dumaloy sa kanyang puso. Ang tanging nakita niya ay isang sirang pamilya, isang bilog ng sakit at galit na kung hindi niya puputulin ay madadamay pati ang kanyang anak. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malayong abot tanaw. Oras na para magdesisyon. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng digmaan sa pagitan ng Luminatec at Vergara Group ay unti-unting humupa. Ang balita tungkol sa iskandalo sa loob ng pamilya Vergara ay kumalat na parang apoy. Ngunit sa isang hindi inaasahang kilos, si A.L. Samaniego mismo ang naglabas ng isang pahayag na humihiling sa media na igalang ang pribadong buhay ng mga sangkot, lalo na ng mga bata. Sa huling pagkakataon, nagkita si Arya at Enzo sa opisina ng kanilang mga abogado. Wala na ang tensyon, wala na ang galit. Ang natira na lang ay isang mabigat, ngunit payapang pagtanggap. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang lahat, sabi ni Enzo, habang iniaabot kay Arya ang isang dokumento. Ito ay isang kasulatan kung saan voluntaryo niyang isinusuko ang lahat ng kanyang karapatan bilang ama kay Ilaw at ibinibigay ang buo at solong kustodya kay Arya. Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko. Hindi ko deserve na tawaging ama pagkatapos ng lahat. Tinitigan ni Arya ang dokumento, pagkatapos ay tumingin kay Enzo. Hindi ito ang kailangan ni Ilaw. Kinuha niya ang isang panulat, ngunit hindi para pirmahan ito. Sa halip, gumuhit siya ng isang malaking X sa buong papel. Ang kailangan ni Ilaw ay isang ama na handang aminin ang kanyang pagkakamali at bumawi para doon. Sabi ni Arya, ang boses ay mahinahon. Hindi ko ipagkakait sa kanya iyon. Pwede mo siyang bisitahin, Enzo. Pwede kang maging parte ng buhay niya. Pero sa isang kondisyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Enzo. Patunayan mo, hindi sa akin, kundi sa kanya. Tumango si Enzo. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at luha. Gagawin ko, Arya. Pangako. Umalis si Arya sa lugar na yon na may gaan sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagpapatawad pala ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo. Ito ay para sa sarili mo. Isang paglaya mula sa bigat ng nakaraan. Kinabukasan, isang malaking press conference ang ipinatawag ng Luminatec. Inaasahan ng lahat na iaanunsyo ni A.L. Samaniego ang final takeover sa Vergara Group. Ngunit iba ang nangyari. Umakyat si Arya sa entablado, hindi bilang isang CEO na naka-power suit, kundi bilang isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestida. Magandang umaga sa inyong lahat.
Panimula niya. Marami sa inyo ang nag-aabang sa susunod na hakbang ng Luminatech. Ngunit hindi ako narito ngayon para pag-usapan ang negosyo. Narito ako para maglunsad ng isang bagay na mas mahalaga. Ipinakita sa malaking screen sa likod niya ang isang logo. Isang kamay na nag-aalay ng isang maliit na ilaw. Sa ilalim nito ay ang mga salita, The ILO Foundation. Sa loob ng maraming taon, naging saksi ako sa hirap na dinaranas ng mga babaeng mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak. Pagpapatuloy ni Arya, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Mga babaeng itinakwil, sinaktan, at pinabayaan. Ngunit sa kabila ng dilim, sila ang nagsisilbing ilaw para sa kanilang mga anak. Huminga siya ng malalim. Ang ILO Foundation ay itinatag para sa kanila. Magbibigay tayo ng legal na tulong, suportang pinansyal at kanlungan para sa mga single mothers at kanilang mga anak na biktima ng pang-aabuso dahil walang ina ang dapat mag-isang harapin ang unos. Hindi na niya binanggit ang sarili niyang kwento. Hindi na kailangan. Ang kanyang mga salita at ang kanyang mga gawa ay sapat na. Ang dating galit na nag-aalab sa kanyang puso ay ginawa niyang isang liwanag. Isang liwanag na hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa libu-libong iba pa. Ang kwento ay nagsasara makalipas ang ilang buwan. Nakatayo si Arya sa rooftop garden ng Luminatech Tower. Gabi na at ang mga ilaw ng buong Maynila ay kumikinang sa ibaba na parang isang karagatan ng mga bituin. Ang hangin ay sariwa at payapa. Isang maliit na kamay ang humawak sa kanya. Mama, what are you looking at? Ngumiti si Arya at yumuko para yakapin ang kanyang anak, si Ilaw, na ngayon ay masaya at malusog. Our future, anak, bulong ni Arya habang hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. Our future. Tumingin silang mag-ina sa malawak na syudad. Hindi na ito ang syudad na dating nagtaboy sa kanya. Ito na ngayon ang syudad na saksi sa kanyang pagbangon. Hindi na siya si Arya Laksamana, ang biktima, o si A.L. Samaniego, ang tagapaghiganti. Siya na ngayon si Arya, isang ina, isang leader, isang survivor, isang babaeng natutong ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming imperyo ang kaya mong pabagsakin, kundi sa kung gaano karaming buhay ang kaya mong itayo mula sa sarili mong mga sugat. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tuktok ng kanyang sariling mundo, sa wakas, nahanap na niya ang kanyang kapayapaan.